Samantala, hindi na po umabot ng buhay sa ospital ang isang tauhan ng MMDA matapos pagsasaksakin sa Tondo, Maynila. Ang suspect, kababata raw niya na dati na niya umanong kaaway. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Pasado alas 3 ng hapon nitong linggo, bigla na lang bumulagta ang lalaking yan sa bahagi ng SONA sa Tondo, Maynila. Ang lalaki, pinagsasaksak ng kanyang kababata. Kinilala ang 55 anyos na biktima na si Rosauro Suba na nakatalaga sa demolition team ng MMDA. Bago ang insidente, makikita sa CCTV ng kabilang barangay na isang lalaking may hawak na bote ang lumapit at tila kinompronta ang biktima. Maya-maya, naglabas ng balisong ang lalaki at 2 beses inundayan ng saksak si Suba. Sa anggulong ito, kita na naitulak pa ng biktima ang suspect pero agad siyang nakarecover at sunod-sunod na pinagsasaksak ang biktima. Natumba si Suba pero agad ding nakatayo. Kita naman ang suspect na dinampot pa ang nalaglag na cellphone ng biktima. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan ng bumulagta ang biktima. Rumesponde ang kabilang barangay. Pinagtulungan namang dalhin sa ospital ng kanyang mga kaanak ang biktima, hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa Barangay 48, nakainom ang biktima at bibili lang sana sa tindahan nang mangyari ang insidente. Nung nakainom na ito, bumibili ng siomay. Kinukuha yung siomay, ilaw pa ho yata. Sabi yung nung may tindahan, mamaya na. Ngayon lumapit yung levy. Ikaw kanina ka pa makulit yun. Kaya nga na, tapos yung bumunot ng 29. Bata pa lang daw talaga magkaaway na yung mga yan. Sabi naman ng Barangay 49 kung saan residente ang suspect, hawak na ng mga otoridad si alias Neby, nabanggitin ng barangay na halos kalalaya lang ng suspect. Sabi ko, bakit ngayon ka lang sumuko? Dapat noong una pa lang. Sabi niya, lito-lito ako, chairman Siguro may mga 6-8 buwan pa lang siyang kakalaya pa lang. Drugs. Ayon naman sa pamangkin ni Suba, lumabas sa autopsy report na 19 na stab wounds ang tinamo ng biktima. Kahit nabigay na yung hustisya, hindi mo na mababalik yung buhay ng tito namin. 38 years, wala siyang kahit anong record sa trabaho niya na nanakit siya, nanggulo siya, wala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na nasa kustodiya ng homicide section ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.